Good evening. Good evening po sa ating lahat. Mag-isa po muna tayo habang hinihintay natin mag-join si Cher. Medyo malakas ang ulan sa Kuala Lumpur at naantala yung kanyang biyahe, no? Her trip going home. Medyo na-delay but she'll be joining us soon. So magandang gabi po sa ating lahat. No? Umuulan, umaaraw, and maganda po noon ay regardless of the weather, andirito po tayong lahat. As much as possible every Tuesday. Last week po, nag-break tayo, of course, to give way to celebration of All Saints Day, the solemnity of All Saints Day. At syempre, lahat naman po tayo ay halos nakabakasyon. So, pahinga muna tayo. So, maraming salamat, lalo pa sa mga early birds na parati. Ika nga mas maaga pa sa akin, no? I'm sure nag-aabang na yan bago. Kasi pag live mo pa lang, meron na agad, no? Like si Daylin Camiging, magandang gabi sa iyo. Si Erwin Lancero, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga taga-Hotel Mercian at lahat ng taga-Laguna. Muhammad Rias, good evening, sir. At binabati natin, of course, si Chef Roger, si Master Eugene Jacobe, at lahat ng mga taga-Pat and Pat Restaurant na malapit na sila mag-open. No? Kanina andun ako, binisita ko sila. So, good evening sa ating lahat dyan. No? Si Miss Christina McCaffrey, of course, is also with them. Watching also tonight, Early Bird, parate, Ian Hulaton, magandang gabi sa iyo. No? Magandang gabi sa ating lahat. And again, marami tayong pagkikwentuhan ngayon. Nagpahinga tayo ng isang linggo, so i-rewind muna natin. Pag-usapan natin yung ating top 3 takeaways from the last episode about grassroots marketing with Coach Donald Tenorio. By the way, maraming salamat, Coach Donald Tenorio, dahil alos isang buwan tayong sinamahan ni Coach Donald habang, of course, merong trabaho si Cher, no? Outside of Kuala Lumpur. So we're all excited to see Miss Cher later. Pero bago yun, magpasalamat muna tayong lahat kay Coach Donald Tenorio. Is always andyan lang, no? Whenever we need him, no? At ang kanyang mga coaching insights. So magandang gabi sa inyo dyan. I'm sure ngayon natutuwa si Donald, makakapagpahinga siya ng mas maaga-aga dahil hindi siya ngayon host, no, co-host dito sa The Resto Coach. By the way, mamaya pakita ko rin yung ikikwento ko din yung pagkikita namin ng ating naging guest nung about 2 episodes ago. Sila Phoebe at si Kerwin Lumandas. Nakita ko sila dun sa Cakes Coffee. No, I mean, over the long weekend, nagkita-kita kami doon and I will share with you yung mga photos. Good evening kay Earl Diaz. Magandang gabi sa iyo. Nakakataba ng puso pag andito kayo at sinasamahan niyo ko habang hinihintay natin si Cher. Siyempre, good evening kay Ms. Pichi de la Cruz of the Unilever Food Solutions team. Sama rin ang ating mga kaibigang chef, Chef Brando, Chef Paulo, no? Si Chef Kenneth, Chef Pipo, at lahat ng mga kaibigan natin sa Unilever Food Solutions. Si Jerdy Silva, nanonood rin po sa atin. So pag-usapan muna natin, no? Pag-usapan muna natin ang ating top 3 takeaways from the last episode. Simulan natin dun sa grassroots marketing requires a deep understanding of your community, not just as a market, but understanding your trading area as a community of human beings. Diba? We need to build relationships with. Napakalaga no? Dinifferentiate natin last episode yung grassroots marketing as a solid, no, and dependable difference maker for your resto negosyo. So sabi nga, we cannot attempt to build a relationship with people we do not even know. So importante that our first step is to know and to understand, no, deeply our community. Knowing yung mga organizations, no, yung mga commercial establishments, and more importantly, the human beings that we can build relationship with sa ating trading area. Number 2, no, is to cultivate relationships to humanize the brand experience and enhance relatability for the brand. So, ibig sabihin, no, nakilala mo na, meron ka ng malalim na pang-unawa kung sino yung mga membro ng iyong komunidad within the 1, 2 to 3 kilometers of your store, of your business. And now, the definition of distance is redefined as we speak, no? Being redefined constantly as we speak because of digital marketing. But that's another topic, no? So, iba pa yung physical distance at saka yung reach ng social media, but both of them, it requires cultivating relationships to humanize the brand experience and to enhance the relatability of your brand. Sabihin, kailangan maging
person to person yung approach, no? And to build relationships, not just transactions, kasi instead of being transactional, you need to be relational or pagbibuild ng relationship with human beings, no? And again, that leads to point number 3, top 3 takeaway natin from last episode 2 weeks ago. These relationships, yung na-cultivate mong relationships, serves as your edge and difference maker in a saturated market. Diba? Alam natin kung gaano karami yung mga resto negosyo, no, yung mga food negosyo, especially on social media, not only brick and mortar but also on social media. So it's very important to have that differentiating factor. No, ano ba yung differentiating factor na yan, no? So ibig sabihin, it all boils down to, cultivating, kaya nga yung title natin last week, 2 weeks ago, was cultivating relationships. No? It's not just about the transaction that happens in the store, but also the relationship that is being built by engaging, no? Hindi lang interacting, no? Laliman natin, engaging with our customers the same way we engage with our own people. Ibig sabihin, sabi nga, charity begins at home, the same way, no? Yung taking care of people begins with your employees or your frontliners. So yan po ang ating top 3 takeaways, and I'm sure, no, na isulat nyo sa notebook nyo. I-recap natin. Number 1, grassroots marketing requires a deep understanding of your community and to understand it not as a community and not just a market. Number 2 is to cultivate relationships to humanize the brand experience to enhance the relatability of your brand. Kasi yung relatability, very important, no? To establish that emotional connection between your brand and your customers, no? Na dapat naging friends mo na, no, kung may relationship. Otherwise, you'll just be one of the businesses that transact with customers. No? And number 3, just to repeat so that you can take notes, no, is all of these relationships serves as your edge and difference maker in a saturated market. Yan, no? Napaka-practical ng ating tips. Ang dami natin na pag-usapan. That's 1 hour worth. Pwede nyo pong panoorin uli yan sa replay. If you want to, kung na-miss nyo yung live, no, pwede nyo balikan sa replay. No, pwede nyo balikan po yan sa replay. At po ng ating 119 episodes, no, tonight is going to be our 120th episode. So congratulations sa ating lahat. Lahat po tayo bahagi niyan, no? Nung naka 120 episodes na po tayo, lumagpas sa pandemic ngayon. After, matatawag nating post-pandemic situation na, but we're still continuing our service to the community of Resto Negosyantes, no, with this ating klase, no, every Tuesday night 8:30 to 9:30, no, sasama-sama tayo, and all of us are Resto coaches. Lahat naman tayo nagko-contribute with our questions, our insights, and of course our guests, no. Sa 120 episodes, napakarami na nating naging mga guests, and lahat po yan ay available not only on Facebook but also on our YouTube channel, no. So, paki-share po kung feeling nyo ay makikinabang ang inyong mga kaibigan, kamag-anak na mayroong mga resto negosyo, no, or food negosyo, or nagbabalak magkaroon, nagtatrabaho sa industriya but eventually would like to open their own business. Gusto pa lang ma-inspire, no, to have a resto negosyo eventually, or again, no, just to learn. Pwede rin. Nagsisimula pa lang, gusto lang matuto every week. Again, no, kung linggo-linggo natin gagawing habit to, it will be easier for us to create that behavior of learning, di ba? From a habit to a behavior that will become actually who we are, no? Part of who we are as we continue to learn and devote 1 hour of our time every week, no? 1 oras lang po yan sa isang linggo kung talagang seryoso tayo sa pagnenegosyo sa larangan ng restaurant at pagkain. Okay. So babatiin po muna natin Mami Sin Pineda, of course, no? Magandang gabi po sa inyo, Mami. Thank you for supporting every Tuesday, no? Yan po isa sa mga talagang from episode 1. Nandito Sharon Pontevida, magandang gabi sa iyo. And sabi nga ni Jerdy Silva at ang ating mga ibang ka-basketball mula sa Jauregui Basketball or Howball, no? Ayan, ay isa pang magandang community riyan, no? Sa mga gustong mag-sponsor at lumapit, no, kay Mr. Commissioner Chito Jauregui. Yan ay may mga basketball groups na, alam mo, magandang market yung basketball groups, no? Because most of the time after playing, no, they eat out. So magandang market din yan. Sabi nga ni Jerdy Silva, pleasant evening, my idol Resto Coach Romel. Magandang gabi rin sa iyo, brother. At ikaw ang idol ko sa padyakan, no? Ito talagang magaling magbike yan, no? Yan ang nag-influensya sa akin sa pagbabike nung beginner pa lang ako sa biking. Franz Kyla Villamor is also watching. Magandang gabi po sa inyo. At syempre, nandito rin yung ating mga kaibigan mula sa Shakey's, no?
Elmer Miklat, June Joko, ayan na sila. Si Jane Madlang Sakay, magandang gabi po sa inyo, hindi pa huli. Sunod-sunod yung pagdating ng ating mga classmates. So, and syempre, ang ating partner, si Sark. Sark, magandang gabi sa iyo. Nakabalik ka na ba? Oh, sana pala sinama ka namin sa episode tonight. Kababalik lang nito galing abroad. And congratulations for winning the Asia CEO Award. No? Siya ka na di ako nakadalo dahil meron tayong mga prior commitments, no, during that night. Continue to be an inspiration to all. No? At syempre mula sa Vienna, yung mga kaibigan natin, nanonood na. Ayan, dito na, kanina lang, sabi ni Zark. No? At si Chloe, si Chloe, no, hindi, si Cherlyn, Cherlyn Pineda, magandang gabi sa iyo. No? Pero mabasa yung pangalan mo sa Facebook. Okay, Cherlyn, magandang gabi sa iyo at sa mga kaibigan natin sa Vienna na nagbabalak magtayo ng restaurant dyan. Pag-usapan natin yung ating grand plan, yung ating master plan. Roani Francisco, magandang gabi sa iyo. No, at sa mga OFW, syempre na nanonood every Tuesday, nakakataba po ng puso, of course, ang ating early bird parate every Tuesday. No, si Victor Mempin mula sa United Kingdom. No, ayan, ating mga kaibigan mula sa United Kingdom. At syempre, meron din mga taga Middle East. No? Ayan, at syempre si Pastor Alin Nang at ang kanyang SKMK Show community. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Coach and Share every week. So our topic for tonight, no, habang hinihintay natin si partner, bibigyan ko na kayo ng preamble. Our topic for tonight is very relevant, di ba? Ang konteksto po natin, of course, may tinatawag tayo ngayong stagflation. No? May nag-message sa akin na kaibigan, sabi niya, kamusta ang negosyo? And sabi ko nga, it's very challenging. And I'm sure maraming pwede kayong mag-comment kung nararanasan nyo rin yung same challenge. No? Ito, yung pinsan ko na nasa industriya naman ng wines, no? Wines and spirits. Si Mary Ann Nang, magandang gabi sa iyo. No, paki-message mo nga sa akin yung company niyo para ma-promote natin at mabanggit natin. It's been our collaborator and partner sa University Hotel, supplying us yung kanilang wines and spirits. And si PJ Veloso, magandang gabi sa iyo, brother. Every week, 120 episodes siya, present parate. Thank you very much. So again, the topic tonight is very relevant because we're worldwide, hindi lang po sa Pilipinas, we're going through yung tinatawag na stagflation. Sabi ni Meran is Handler Corp. Yung naalala ko na. Handler Corp. No, ayan po, for your wines and spirits, you may reach out to Miss Mary Ann Nang. Si Cherry, Coach Cherry, magandang gabi sa iyo and we hope to have you in the show again soon. Si Coach Cherry, marami ring initiative yan na pwede nilang ikwento. No, pwede nilang ikwento. Marami sila pinagkaabalahan about coaching and mentoring businesses, business owners. No? So, Miss Cherry, Coach Cherry, please siguro mag-usap tayo so we can grace our show again soon. So, going back to the topic, yung stagflation, di ba? Ang sabi nga natin, no, stagflation is, ang definition ng stagflation is very, very direct and straightforward. No? It's persistent high inflation combined with high unemployment and stagnant demand in the country's economy. So may mga segments na sa resto industry ngayon na medyo bumabalik, tumataas yung consumption, tumataas yung transactions, but it is not across the board. And of course, it's made difficult by the challenge is made more difficult by supply chain issues. Pagtaas ng presyo ng mga bilihin, no, na nakaka-apekto sa ating food cost, and even yung availability ng mga produkto. No? So, yung mga menu innovators, kaya busy sila ngayon, yung mga nasa R&D, coming up with menu solutions, no? To come up with, sometimes, no, yung sariling recipe from scratch, no? Instead of getting something that is imported, we come up with solutions to make the supply local, no, at easily ma-procure natin from local supply. Maraming pagbabago, no, and also siguro napapansin nyo kaya marami ring mga unavailable items or mga pagbabago sa mga menus ng mga restaurants. No? Not just price increase, no, nakita natin yan, meron mga price increases, but restaurants are being creative in terms of promotions that they offer, the bundles that they extend or they put into their menu. All of these things are required, no? Kasi pag tumaas yung food cost, syempre, no, at hindi rin naagapan yung pagtaas ng labor cost. Those are the big two items in your P&L. So, pag-uusapan natin ngayong gabi kung paano natin patataasin yung top line, no? So, syempre, Share being
the marketing subject expert, no, mamaya papaliwanag niya sa atin, no, at sasagutin niya yung mga katanungan about the marketing trends that we need to be aware of as resto negosyantes, and of course the accompanying the appropriate solutions that we should come up with, no, to address itong not to address, no, but to build on the momentum of these trends and to be able to stay relevant, no, para hindi tayo mawala doon sa market, no, at mapansin pa rin yung ating brand. So magandang gabi rin sa aking Vienna family. Ayan. No? Ayan yung Vienna family. So again, magandang gabi po sa ating mga kaibigan mula sa Las Vegas, si Jake and Tina Castro. No, nakakatuwa yung anak nilang si AJ naglalaro na sa college, no, for a top university in the US. So congratulations. Magandang gabi rin po. Happy birthday, no, sa ating naging guest at ating kaibigan dito sa Resto Coach, si Luigi Eranya, na may-ari ng Luigi's Pizza sa mga taga-South. No, kung hindi nyo pa na-try, no, Luigi's Pizza along Aguirre Avenue, no. Isa sa mga emerging. No? Happy birthday, Luis or Luigi, aka Luigi. So ngayong gabi, ayan, pag-uusapan natin ito yung mga katanungan natin, no? Yung mga katanungan natin for tonight, habang babasahin natin para habang hinihintay natin ang ating partner mag-join, no? Ay meron na kayong advance notes, no? As I mentioned earlier, given the stagflation and the economic situation, ang sasagutin natin mga katanungan ngayong gabi, what are the top marketing trends that emerged for 2022 and how are these shaping the food and beverage industry? So number 2 will be, what are the top issues and challenges being faced by Resto Negosyo marketers? And number 3 is, given these trends and challenges, what should Resto Negosyo marketers focus on? So yan ang ating mga pagtutuunan ng pansin. Habang tinatahak ni Cher, no? Habang tinatahak ni Cher ang traffic ng Kuala Lumpur. Ayan. So habang hinihintay natin siya, again, babatiin natin yung ating mga tagapanood at tagapakinig. Pwede rin po kayong magbigay muna ng inyong mga katanungan, gaya po ni Miss Ariana De Rosario, magandang gabi sa iyo. No? At si Miss Sening Demate, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga taga-Bulacan. Mga taga-Bulacan, may kawayan, yan po si Miss Sening at aking mga classmates sa Watchung Sea or Philippine Buddhist Sengwan Memorial Institute. Yan po ako nag-aral ng elementary. Mga classmates ko every week nagsusupport yan. Si Arnold Regalado, si Dax Aquino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Thank you for watching. Thank you for watching. At kanina nababanggit natin yung mga kaibigan natin nasa ibang bansa, no? Magandang gabi, no? Kaya ito magigesto soon, no? Sa mag-asawang Orgy at Anya Del Rosario, na-meet natin sila. Sila po yung may-ari ng Little Manila doon sa New Zealand, no? So magandang gabi sa inyo din diyan sa New Zealand. Halos pareho rin yan ng oras, I think, ng Australia. Ayan. Sige. Ito po, I'll attempt to answer the questions, no, para po hindi naman nape-pressure si Cher habang gusto niyang mag-join sa ating session. I'll attempt to answer the questions na pinrepare natin for tonight, no, para po masimulan na natin. Okay, sabi niya, number 1, what are the top marketing trends that emerged for 2022 and how are these shaping the food and beverage industry? So ayon po sa ating pagre-research, and of course this was given to me by Cher ahead of the episode tonight. So hindi po kaila sa atin that the food and beverage industry has grown rapidly over the last few years, no? Even with the impact of COVID. Ang prediction nga po is, ang estimates, sorry, not the prediction but the estimates, the industry sa Amerika lang po ito, no? It's already at 450 billion, no? Ganun po kalaki yung negosyo ng pagre-restaurant sa Amerika, and the number is increasing every year. While that scale and growth are exciting, syempre may mga kaakibat yan na more market competition. Pag mas maraming nagnenegosyo sa palarangan ng pagkain, mas maraming brands sa pagpipilian ng mga customers. So it's good for us to tackle now yung mga top marketing trends that emerged for 2022.
Number one, of course, is the trend of sustainability. No? Take note na po natin, magsimula na po tayo magsulat sa ating mga notebook. Number one is sustainability. No? Mas conscious na po yung ating mga customers with regards to sustainability. Sabi nga ng research sa IBM, nearly 6 in 10 consumers say they're willing to change their buying habits to reduce their impact on the environment. So mas environmentally conscious po ang market natin. And I've seen that during our trip into Europe, and I've seen that especially in the Scandinavian countries and even in Austria, na talagang conscious na yung tao with regards to the impact of their purchases to the environment. So I think in the Philippines, it's about to happen, and it's happening slowly, but I think it will be accelerated, and we're near the tipping point kasi we see it all around us, no? Yung mga signs about waste and garbage, and even our disposal of yung kitchen natin, di ba? Yung kitchen output natin, yung merong mantika. So I think there will be a heightened awareness, not only awareness but regulation on that matter, no? As we see the impact of floods and all those things that will be caused kung hindi po natin pagtotoonan ng pansin yung sustainability, not only within the kitchen but also in terms of packaging, in terms of how sourcing of products, no? So sustainability is one of the trends. Number two is the emergence of yung pagkahilig po, no, sa healthy and convenient food, no? Dalawang kombinasyon yon, healthy and convenient, no? In the same study of IBM, 77% of consumers also said they would pay a premium for products that provide greater health and wellness benefits. Siguro yan, na-accelerate yan, malinaw na malinaw, na-accelerate yan nung nagpandemya, di ba? Nagkaroon ng mas mabigat na kahalagahan yung health and wellness, no? So sabi rin dyan, no, consumers don't want to spend hours crafting a single salad, no? While they want healthy food, they don't want to eat for the healthy food to be an inconvenience sa kanilang lifestyle. So kailangan it's a combination of healthy options that they can pick up and when they are on the go and busy. So mahalaga yan, no? Importante na papel ng restaurant is of course to solve the pain points for customers. So if your restaurant negosyo can come up with a healthy and at the same time convenient option, then sumusunod yan dun sa trend na pinoproject ng itong mga studies na to. Number 3 is the plant-based products, no? Ako nakita ko yan, no? Pagbiyahe namin sa Europe, nakita namin na parang parang pangkaraniwan na yung plant-based options even for QSRs, no? You talk about bigger brands like Burger King, but also the local brands like Max Burger, no, and other cafes, no? Parating merong plant-based option for vegan and for vegetarians, no? It's part of the menu. The growth of plant-based products also reflects the trends towards more sustainable and healthy products. Consumers are increasingly experimenting with plant-based products as the explosion of oat milk lattes in coffee shops across the country shows, no? Sa kanila, na yan parang part na ng normal option. And I think yun yung mangyayari din dito sa atin. Maybe not more on the oat milk or other non-dairy options for milk, but more on, in general, no, plant-based products. Ito, nakakagulat kasi I've been through, sakit na pakinggan, no? Nakadami na ako ng generations din na napagdaanan and naka-engage or naka-interact. And ito is a trend that's actually napag-usapan din ito sa Japan and other Asian countries. But, in the US now, no and low alcohol drinks, no? So dati hindi mo ma-imagine that the sober conscious consumer, yun ang tawag nila ron, sober curious consumers, no? Lumalaki yung market na yun, na either hindi umiinom or mababa yung consumption ng alcoholic drinks. So it's a big trend, no? Despite the pandemic, no? Akala ng tao dahil nag-pandemic mas maraming iinom, but baliktad yung nangyari, no? So this growth pattern actually shows no signs of abating, or hindi siya over the years, the past 5 years, hindi siya nagbabago ng pattern, no? Pababa yung pagkonsumo ng alcohol. And that's something that we need to be aware of, no? So maybe creating other options aside from alcoholic beverages. Kung yung restaurant mo dependent on alcoholic beverages. Ito, very relevant, no? Pati sa aming negosyo, no? Sa aming Buffalo Wings and things.
New flavor exploration. No? Napakahilig mag-explore ng mas complex, mas bago at nagiging mas adventurous yung mga tao with regards to new flavors. No? American consumers, ito we're talking about in this study no, na ating sinasite, it's particularly studied the American market, but it's also, I believe it's also relevant to the Philippine market. No? American consumers are increasingly interested in exploring the world through their taste buds. So, parang pamilya yan. Yeah, parang flavors of the world yun ng Buffalo Wings and things. No? Parang sinasabi natin, you can travel. Especially nung pandemic, di ba? Hindi pwede mag-travel. So we travel through our taste buds. No? Yung mga flavors na ating tinitikman, whether it be Mexican, magandang gabi sa mga taga Leon, Authentic Mexican Kitchen, si Coach Leo, si Brother Leo, at si Miss Ann. No? Magandang gabi sa inyo. They're soon to open a bigger store in Antipolo. Doon sa Clean Fuel. No? Congratulations sa inyo. I believe they just signed an agreement earlier to sabi nga no, due to insistent public demand. Congratulations Leo and Ann no, sa inyong bagong tindahan na bubuksan. And ito nakakagulat rin. They will be opening their second store at the University Hotel in UP. No? Speaking of which, binabati natin yung mga kaibigan natin sa University Hotel, si Miss Cynthia, si Miss Mildred, no? Si Miss Charis, no? At si Sir Buboy at lahat ng mga sumusunod dito sa Coach and Share ng mga taga University Hotel. Sabi nga doon sa flavors, no? Sabi, adding new flavors to old favorites. No? Even yung mga, nakita na natin dito, di ba? Yung ating proudly Filipino brand na Potato Corner. No? Mr. Joe Magsaysay, magandang gabi po. Na, potato chips with a lot of flavor options. No? And sa atin, no? Sabi nga, Buffalo Wings and things, 19 options for flavors and introducing exciting new cuisine fusions. The fusion of dati, di ba, yung salted egg from Chinese lang yan. But now, you see the salted egg flavor being merged into American-themed restaurants like Buffalo Wings and things. So, ang keywords dito, memorable flavors from around the world can revive interest in food products that have lost some of their shine. No? So, kung meron kayong menu item na tingin nyo dati all-time favorites, no? Hindi all, no? All-time favorites, no? Na kailangan ng enhancement, no? Flavors might be the solution because yan ay isa sa ating mga emerging trends for 2022. So, recap natin, no? Sustainability, healthy and convenient food, plant-based products, no and low alcohol drinks, new flavor exploration. Ayun, yung ating 4 na trends. So habang nagsusulat kayo sa notebook ay babatiin muna natin no, ating mga tagapanood na patuloy na dumadami despite the maulan po ba dyan sa inyo, paki-type lang no para mapag-pray natin ng pagtigil ng ulan. No, gusto nating malaman yung weather forecast na nagaganap. Weather na nagaganap dyan sa iba't ibang bahagi ng mga kinalalagyan ng ating mga tagapanood. Si Jerry Aguila, no? Magandang gabi sa iyo, brother. Si Chef Jordan Bernardo at lahat ng mga taga Mad Cafe, magandang gabi po. No? Balita ko si Ogie daw, si Rodel Clotario ay nasa rin, abroad. No? So, paki-update mo ako, Chef Jordan. At si Teacher Yam, nanonood rin. At si Ulysses Nang at ang mga taga Maxis Group. No? Magandang gabi sa iyo, brother Yuli. Paki-message mo ako, ang alam ko sa no? Sa either SM Manila, San Lazaro, tama, SM San Lazaro Maxis. Correct me if I'm wrong, i-type mo na lang. No? At ang ating isa pang pinsan na nasa food industry, sa food negosyo, yung taga Dunkin Donuts, no? Si NG, no? Si Sir NG na, opening team ng Dunkin Donuts. Magandang gabi sa inyong lahat. Ers Guevara, magandang gabi po sa inyo. Yan. Ang daming nanonood. Maraming salamat po. No? Pagpasensyahan po natin si Cher kasi talagang nasira po ang trend, no? Pauwi siya. At malakas ang ulan. So, kailangan siyang bumaba ng trend at maghanap ng Grab. No? So, again, our apologies. No? I'll do my best to answer the questions. Kasi yung pangalawang katanungan, what are the top issues and challenges being faced by resto negosyo marketers? So, yan. Magandang katanungan. Tama ako. SM San Lazaro Maxis. Maraming salamat. Brother Ulysses. Ano ba yung mga kinakaharap nating issues and challenges as resto negosyo marketers? No? So,
Well, from a resto negosyo perspective muna, wag muna yung marketer. Nabanggit ko nga kanina, yung epekto ng stagflation. No? So, syempre, tatama yan dun sa availability ng product. No? Pangalawa, naranasan natin, di ba, yung nag-900 pesos yung isang kilo ng white onion, no? Na hindi natin ma-imagine paano nangyari. No? And then, nagmahal din yung ibang mga seemingly, no? Dapat available na mga produkto. But, ganun talaga ang law of supply and demand. No? Usually, yung inflation, dyan naman po yan naman po nagtitrigger. No? Siyempre, yung pandemya po, nung nangyari yung pandemya, nahirapan din po mag-project yung mga farmers, yung mga manufacturers. No? Hindi nila pwedeng i-full blast yung kanilang production, yung kanilang planting, no? Because hindi nila alam kung babalik yung demand. Pero ang nangyari po, nung biglang nagkaroon ng even na hindi pa tapos talaga yung pandemya, tumataas na po yung demand. No? Tumataas na po yung demand. So with bigger demand and less availability of products, talaga pong ang mangyayari ay tataas po, no, higher than normal yung magiging presyo ng mga bilihin, no? And that's not just about consumer products but also about, oil. Siyempre may impact pa rin po diyan yung nangyayari sa Ukraine at Russia, no? And yung impact noon hindi lang sa oil, no, oil supply but also flour, no, yung mga ganung bagay na dati hindi tayo aware na doon pala nanggagaling sa bahagi ng Europa yan. So, yun po yung inflation. Yung pagiging stagnant ng demand, meaning dahil sa inflation, nag-iba ng consumption pattern yung ating mga customers, no, nagbawas, no. And if sometimes ang tinatamaan, and most of the time actually ang tinatamaan po is dining out. Kasi parang people don't see it as a necessity to dine out, no, unless we're talking about the functional consumers who are, part of daily convenience nila yung kumain sa labas, bumili ng takeout. Kung ang mangyayari rin po, kung hindi man mababawasin nila yung paglabas, maaari silang mag-switch to a lower brand or to a lesser expensive brand or pati yung frequency ng visits. No? So yun yung epekto ng stagflation sa restaurants in general. No? Not particularly sa resto negosyo marketers but sa resto negosyante. So yung top line mo, no, merong tama sa top line, particularly sa Metro. Pakita niyo po, no, merong mga makapagpapatotoo dito, may iba-iba naman po, diverse naman yung nanonood sa atin. Merong taga-probinsya, merong taga-Metro Manila. Ang Metro Manila in particular, nagbago po talaga ang trend, no, particularly sa weekdays. No? And it is, the struggle to keep your sales high is na-aggravate pa yan nung saturation ng mga promotions. Nagiging price war kadalasan, di ba? Paramihan ng promo, so kung wala kang promotion, and mahirap, no, kasi kung magpo-promo ka na mataas yung food cost, no, ay naasa ka sa volume, you will take a risk also. No? So yan yung mga pinag-usapan mag-stop line. Of course, may impact ka sa food cost, kaya na nabanggit kanina. And sa labor, it's more about, being productive. Kasi as much as you would like to provide as many jobs as a negosyante, as a resto negosyante, the labor market is not as easy as before. No? Hindi po ganun kadaling maghanap ng magtatrabaho sa restaurant industry. So there are creative ways to get people to work for the restaurant industry, but again, no, we forget sometimes yung gap between a new employee and the time it requires for them to be fully productive para magkaroon ng return dun sa training na pinagkaloob natin sa kanila. So those are the top 3 items, no, yung labor, na tinamaan ng mga top issues and challenges brought about by the stagflation, no, yung revenues, challenge to get higher sales, and then you have the issue of food cost being hit by unavailability, and simply higher prices of raw materials. And then number 3 is yung epekto rin, no, sa productivity ng tao, and because the market has shifted, the difficulty of getting quality people who are interested to grow as leaders in the industry. So tali-tali po yan. No? Ngayon, tutungayan natin yung from a marketing perspective, no, if you are a resto negosyo marketer, ano ba yung mga trends, no? Ano ba yung mga issues and challenges na kinakaharap, no? Ng isang resto negosyo marketer. So sabi dito, ayon sa Basis Technologies article,
from Mr. Eric Nelson. No? Sinasabi dito that sabi nga, in as much as, di ba, narinig na natin yung kasabihan, magnegosyo tayo ng pagkain kasi lahat ng tao kumakain. No? As much as that is a reality or that's factual, no? And the demand will never diminish, pero dumadami rin kasi yung competition as we have mentioned earlier. No? It is estimated to be 1.23 trillion industry, no? Yung kabuuan, no? Not just the restaurant but the food and beverage retails as in general, no, will reach an estimated 1.23 trillion sales or revenue in 2022. And it's expected to grow year on year pa din. So, teka muna. Kung malaki yung market ng negosyo ng pagkain, bakit merong difficulty? Because sabi ko nga kanina, no, marami ring nagko-compete and there's a saturation of messaging and marketing, no, especially obviously in social media. So, well, yung mga difficulties, no, i-recap lang natin, binabanggit rin nila rito, nabanggit natin yung iba kanina, but it's worth mentioning that they cited as the number one challenge for 2022 is the supply chain issues, no? And then number 2 is the inflation that has resulted in price hikes, and number 3 is the astonishing variety of products available on the market today, no? Parang no, yung especially with online marketing, everything is available and of course, people will always try something new. So, bakit pero ako, mamaya, ibabanggitin ko yung trend na nakikita ko sa Pilipinas, bumabalik tayo ron sa no? Yung fundamentals of quality and value. That's good news, no? Because that's within our control. And number 4, no? These are things that validate our, our insights kanina. Number 4 is the taste buds of modern consumers continue to evolve. Which for me, it's a good it's a good thing, no? Because again, within our control yan. Kung mas maraming hinahanap na flavor profile, it just takes menu innovation. Mas mahirap yung mga outside of our circle of influence, so to speak. So those are the 4 things that were cited in this article, no? Yung mga challenges that is being faced by resto marketers, no? And then, before I mention anything else, we'd like to welcome ang isang tao na na-miss natin, no? For 4 weeks and half an hour. Hello, partner. Ayan. Nag-a-adjust pa yata ng microphone. So, tutuloy ko muna yung aking mga sinasabi tungkol sa top challenges. O, andyan ka na, partner. Ayun, no? Nakita niyo po ang commitment level, no, ng mga taga Resto Coach at taga Coach and Share, no. Kahit po ikwento mo ano bang naganap, no? Ito, unang-una, magandang gabi sa inyong lahat. Miss na miss ko po kayong lahat. Ilang linggo rin po ako nawala, pero ako po yung nanonood. Ngayon po, excited ako sa episode. Sinabi ko na kay Coach, as early as 5:30, pauwi na ako. Nakasakay na ako sa tren. Nang tumigil ang tren at pinababa kaming lahat dahil may issue daw ang software. Ako parang, okay, hindi ako sasakay sa tren na may issue sa software. At magbubukas na ng 8:30. Sabi ko, ang show po natin na 8:30. So, hanap po tayo ng paraan. So, lahat po kami nagkumpulan doon. Naghanap po kami ng mga basasakyan pare-pareho. Pero dahil ang sabay-sabay lahat ng tao at lahat ng stasyon at may mga shuttle pero hindi talaga kaya yung mga tao. Kahit gaano kalaki ang Grab na i-offer mo, hindi rin kaya. So, just to give perspective, I travel around 15 stations away from where I work. Wow, that's far. So, gumawa kami ng paraan na yung mga railway na nag-work, doon ako sa kabila. So, kada stasyon, may mga bago ko nakikilalang mga bagong kaibigan na nakikisama ko sa journey na, okay, may pag-asa na ako. Sa last leg ng mga 5 km, biglang parang hindi na ako makabook. Doon na ako At umulan pa pala guys. So, parang challenging. Gawin natin extra challenging. Ulan na natin ng matindihan. Yan. Kung kailan naman welcome back no episode at saka kung kailan naman marketing ang ating topic, no. Alam mo ito may alam ako pero no, muntik na ako maubusan talaga kanina. Ako mag-share na kasi talagang
very close to my heart pagdating dun sa ano yung what's happening right now at saka pinaka-relevant. Pero maraming salamat partner dahil ano no, yung commitment level mo ay very commendable. Pwede namang hindi ako makauwi. Sorry guys, no, but again, no, we thank you, no, and we thank you for your commitment to us. Na nandirito ka at mga classmates, pwede kayong mag-heart sa mag-heart react sa kabayanihan at katapangan pinakita at commitment na pinakita ng partner nating si Cheryl Gose. Rate nung pinost na parang ang daming nag-react. Ako parang, ay hindi, ang gagawin natin, kulang na lang, lalakarin ko na. Kung hindi lang umuulan, lalakarin ko na naka-high heels, gagawin ko. Okay lang. Ayoko lang dumating sa point na nagsasawa na sila sa boses ko na ako lang mag-isa. Ito yata yung pangalawang episode lang no, na ako yung mag-isa. No? I think episode 2 yung isa no. So, tama, after 118 episodes, no, na-challenge muli ako at buti dumating ka na. Sige. Ayan. Kailangan pa namin miss. So, sabi ni Jake Castro, good morning from Las Vegas with love. Ayan. No? Ayan, with love. Yes. Ako, makumuwi. Chef Jun de Guzman, tama-tama, sabay kayo dumating ni Cher. Si Jane Rito, magandang gabi sa iyo, Jane. Mag-usap tayo soon, no? Na naging busy lang ako, pero mag-usap tayo soon for coaching. Ayan. Dax Aquino, brother, magandang gabi sa iyo. Ayan, sige. Cher, take it away. Ayan. So, ang top pagod issue. po yan, no? Pagod po maghapon sa trabaho. So, ayan. No? Go natin to. Excited to. Ayun. So, yung top issues and challenges faced by resto negosyo marketers. Ayun. I think yun yung unang-una nating i-cover na I think lahat tayo, kung yun ang struggle, we're all in the same boat pagdating dito. So, ano siya blessing, kumbaga. The positive part is, food and drink, na-identify naman natin siya as essential and demand will never diminish kasi kailangan kumain ng tao. However, the curse, we call it the 4-curse meal. Oo nga, alam mo, nakakatuwa kasi nagkwento ko kanina and nang binuksan ko yung article, na-validate naman. Ano? So, yan din yung mga binanggit ko kasi from a standpoint naman ng resto negosyante, na pag-usapan kanina ng medyo mahaba-haba tungkol sa epekto ng stagflation. Sige, go ahead, Chef. Oo. I think we've also covered in previously and I believe you've also covered in the recent episodes yung pagdating dun sa supply chain issues. Global yan, and then the inflation has resulted to price hikes. So, yung value and expectations are through the roof. So, parang lalo ngayon na mas konti yung value ng whatever we spend on. We really think about what we should spend on kasi inflation plus yung price hike tapos ang dami ng issues na nangyayari. So, on the perspective of consumer, if I may lang, no, yung alam mo, yung I won't mention any name, but nag-iba yung dining experience ko because of the changes in price, no? Totoo yan, yung sinabi mo about expectations regarding value, no? Yung dating sarap na sarap ka, pag medyo nagmahal ang presyo nun, hindi na enough yun no? You have to cover it with other, you are more critical of the hospitality, the service, the cleanliness. If your table is wobbly, if your chair is, even service charge, no, na dati hindi mo gaanong pinapansin, but you notice it now and you want to get something out of it. Yeah. It's not as if you don't want to go out. You still want to, nakaka-frustrate nga pag ayaw mo naman pigilan yung sarili mo to go out and socialize, especially after the pandemic. Ang sinasabi lang nito, mas mataas talaga yung expectation ng consumers. Totoo yan. And I think day in, day out, we experience that on both sides. Ito yung 3 and 4, very marketing specific siya. I think sobra kayo makaka-relate. Yung noise and choice. So I call it noise and choice. So there's a battle of share of space. Yung share of space meaning space ng tiyan, space ng wallet, agawan talaga siya. So, yung space mo sa head at saka sa stomach, battle for it na. So, on a marketing standpoint, ang dami kong content na nakikita, ang dami kong options na nakikita, ang dami kong nakikita. So, ano yung mabibigyan ko ng pansin at mag-resonate sa akin in a way that I will take out my wallet and say, you are worth it. So, it's the noise and the choice. Kanina napag-usapan din natin yung share yung tungkol sa flavors, and I think ito yung number 4. I appreciate the insight that you added about yung trend, no?
Again, parati nating binibigyan ng caution yung ating mga resto negosyante, and we always ask them about their signature dish. No? Ayan po yun, no? Kasi nga, if it's just something that is easy to copy or easy to replicate, magiging trend lang po yun, eh, no? And hindi wala tayong unique selling proposition. So, and now I think it's more of a value proposition, unique value proposition. Hindi na lang USP, eh. UVP na, eh, unique value proposition that people are looking for. Oo. At saka, coach, yung sa part ng, di ba, dati, nag-start tayo sa 30 seconds ang attention mo para sa isang advertising. Umikli siya sa 15, umikli siya sa 7, ngayon at 3 seconds na lang. Grabe, no? In 3 seconds, parang nakakapiko naman yun, no? Oo, di ba? 1, 2, 3. Move. Wala na, move na eh. Scroll up, no? Scroll up na. Okay, sige. Ayun, di ba? Pahirap ng pahirap, pero hindi tayo papatinag sa hirap. Kasi, the challenge is to keep your brand in conversation. Bear in mind, hindi ko sinabing keep them buying, keep them, it's in the conversation. Kasi ngayon, pagkasama ka sa usapan, nasa top of mind ka. Tama yun, eh, no? It's the conversation. That's why yung mga nausong salita gaya ng viral, trending, no? Yun yung ano niyan, eh, yun yung tangible manifestation. If you are still being talked about, then you are relevant. Yes, oo. And ano yan, pwede kang relevant today, tomorrow baka hindi. Yun yung challenge din niya. Okay. Itong pa-exciting to. So next is, ano naman yung marketing trends shaping our industry? So, I think nothing new. Consumers are cooking at home. It did happen during the pandemic. Syempre may fall off dun sa part na, okay, nahirapan ako, sige, sinubukan ko lang, pero there are ones na nag-experiment with recipes to replicate the dining out experience. Ano masasabi mo dyan, Coach? I mean, it's fluctuating. Tama yung sinabi mo, we've seen ups and downs depending on, kasi a lot of it is coming from the availability of yung mga recipes available on YouTube, no, and people, of course, trying to save money. It's a combination of all these factors, but more importantly, ang itinataas niyan yung relevance pa rin and yung importance ng pinag-usapan natin kanina, no. If you're selling something that can easily be replicated at home, diba? Then mahihirapan ka, no? Because again, there's no reason for them to go out of their way to go out, spend on gas, spend on parking, or maybe just spend time, no, for some who have money. But even time is being considered heavily right now. So yun yung dapat mong isa-isip. Ayun. So talaga, value laden talaga dapat. Next is, again, maybe nothing new, but in terms of digital and e-commerce. So nandun pa rin yung trend na mag-increase pa rin yung delivery services to grow in the next 5 years. And dumadami na rin yung digital advertising automation tools. So ito na yung, they always say, the ads that are served to you, yun na. Dati kasi parang pa-isa-isa yan or ilalagay natin sa TV, radio, print. Ito yung target. Ngayon, mas heavy na pagdating sa digital kasi iaayon na siya. So, according to the content that you consume. So, pwede ma-automate yan. And then the next, ayan, ito. This one is expected. Pagdating dun sa what we went through, siyempre, we're very picky in terms of general health and dietary concerns na. So, health is wealth. So, ito yung medyo napipick up ko once in a while ngayon is yung flexitarianism. Are you familiar with that, Coach? Yung flexitarianism? Yeah, I think it's ako, I experienced that personally because I want to, there's that intent, no, to go on a diet, but you don't want to be pressured or limited by a label that you want to put on yourself, di ba? Kasi nakaka-pressure yan to label yourself as vegan or as vegetarian. So, I think I can relate with flexitarianism. It's something that, that is, has a wider appeal because it's the opposite of it is, not being flexible about it, no? So the word implies the flexibility of, eating something healthier, no? I think it ties up more to the yung lahat naman ng diet, ang isa sa pinag-uusapan din yan is the sustainability of you being able to keep it up, no?
without feeling deprived or without really going into fluctuating behaviors, di ba? So, yung yo-yo mo. yes. Yeah, I think it's a label also that kinda in-identify lang niya na yung the word diet is outdated. So ngayon they're trying to identify it as something else, but it's still that thinking. And I like you touched on the sustainability din, yung kung kaya ba nating ituloy-tuloy. And also the part on limited processing food and local sourcing. Yeah, I think the generation previous, especially our parents' generation, nakita natin yung pagtaas nung there are studies that show the increase in, and we see it manifesting in the number of dialysis centers, and the people who are having cancer, hypertension, and all of these diseases. Mas aware na ngayon yung generation about the impact of food, which is, kung isipin mo, obvious naman, parang cigarette smoking din yan, but I think it's all in all, it's good for even for the industry, even for seemingly indulgent food like ours, It's about giving people options. Hindi naman sinasabi that you're totally gonna be shut down and one day wala nang kakain ng karne. Ang sinasabi lang that people are actually balancing between sustainability, health, and all of the important things that matter to their generation. Yes. And speaking of their generation, dito na lalo papasok dun sa values on transparency in advertising. So ngayon, because of the conversation, mas accountable na yung mga brands on what they put out. Dati kasi, whatever they put out, it's accepted as truth. Ngayon, pwede na siya i-challenge. Pwede na siyang questionin in terms of ano yung sources, ano yung nakasulat. Walang kinibahan yan sa di ba, generation natin, pag medyo malakas ang boses mo at parang sigurado ka sa sinasabi mo, naniniwala sa iyo yung tao ngayon, ginugoogle na no? Correct. Teka nga, mai-google ko nga muna yung mga pinagsasabi mo, tingnan natin kung totoo. Oo. At saka dumadami na rin yung pagdating dun sa mga regulatory. Even in the Philippines, yung any claims that you would have has to be supported. Hindi lang yung basta-basta. Kasi there has to be some level of truth in advertising that lagi. We have to be accountable for it. Batiin lang natin sila Gerald Flores. Ito, daming niyaya neto sa Coach and Share. Si Coach Gerald Flores at ang mga taga Oh My Greek. Si Marinor de Guzman at si Revi Lumandas. Magandang gabi po. Ito, I'm assuming kamag-anak po ito ni Brother Kerwin. Napasyalan ko sila, share yung over the long weekend. Si Kerwin at si Phoebe. Mamaya i-share ko yung picture. Nung aking pagbisita sa kanila. Ayan, si Paulo Cruz, magandang gabi. Pau! At si Edelita Mendoza, magandang gabi po. At si Alejandro Moraleda Nicole. Ayan. Maraming salamat for tuning in. Ayun. And then, continuing on, yung upholding presence. Ito, appeal ko sa mga negosyante na minsan ang iniisip, marketing is an expense. Please think of it as marketing as an investment. Hindi siya yung unang-una mong ililet mo pag di ba? Pag nagbabudget ka. Kasi minsan sabihin, wala masyadong kita, may problema. Bawasan natin ng marketing. Medyo sinishrink natin yung market natin. Ayan. Kaya gusto-gusto ko si coach na kliyente. Ayan marketing investment Totoo, naniniwala naman kami ron. Kaya lang wala lang kami masyadong pang-invest. Unti-unti lang. Pero totoo, nakatulong ng malaki yun, sabi nga ni ito, as early as Mr. Henry Ford, believe it or not. Sinabi niya na, if you think that if you consider marketing or spending for marketing as an expense, it's analogous to trying to save time by not owning a watch. Diba? Napakalalim ng wisdom, di ba? Parang if you think of marketing, you're saving money by not doing marketing, it's like saying that you want to save time by not buying a watch. Diba? Ang galing. As early as the 1900s yun, sinabi na yun, kapatid. Diba? The foresight is there. But the part of yung, hindi naman yung presence for presence sake, hindi yung, okay, mag-place tayo kung saan-saan. Ang kaakibat niyan will always be relevance and helpfulness. So, meron siya dapat lagi. Kasi, hindi naman magsistick ang message kung hindi siya relevant. Ayan. Ito ang
I think this is a global thing, well, specifically even for Asians, yung ating FOMO for LTO. So, it's the fear of missing out on limited time offers. So, di ba? Totoo LTO. yan. Totoo yan. Kaya yung, di ba, yung mga LTOs nung araw, di naman alam yung term na yan, di ba? Mm-hmm. I totally agree. And, merge together that fear of missing out and the concept of limited time offers, very effective. Lalo on the concept also of digital. Kasi ito na yung, syempre dapat solid na si signature dish at si signature experience. Ngayon, sabi nyo, what will make them keep on coming back? The new things. So, this one is limited time. Diyan na yung lalabas yung may mga pila kasi hanggang bukas lang, pila because of 9-9, 10-10, 11-11. Tapos nandyan din yung, di ba, yung hindi na naubos eh. Hindi na naubos. Plus the novelty of something na Instagrammable or something to bragging rights na parang na-try ko yan, kayo naman i-try nyo. So, dun din pumapasok yun. Make news for your brand. Yan. So, meron tayong sinabi nun sa FOMO for LTO, di ba, yung scarcity. Pero yun yung faking scarcity kasi limited time offer. But, pagdating dun sa actual scarcity na pinagdadaanan naman talaga natin, as I mentioned earlier, maintain natin yung advertising levels kasi laging siya isipin mo space sa utak at space sa tiyan. So kung hindi siya pupunta sa tiyan kung wala siya sa utak. So the top of mind aspect should always be there when it comes to marketing. Ayan. So top marketing trends. I will show you, okay, caveat. Makakakita ka ng madami. Pero bibigyan ko kayo ng example na as early as now, na libre that you can do that could help. Yan yung inaabangan nila kanina pa. So i-ready po natin ang ating mga mahiwagang notebooks. Ito na po ang mga practical tips from Coach Share. Ayan. So I think the top 3, medyo familiar kayo dyan, di ba? So yung paid, organic, and social media. So yung the usual, yung pag magpo-post tayo, i-boost natin. So very familiar tayo dyan. Paid search, yung nakikita niyo yung ad sa ibabaw ng Google pag nag-search kayo, halimbawa, best wings, Pasig. Yun yung mga lalabas, di ba? So yun yung paid search. Para umakyat ka agad, SEM yon. So yun yung SEM. SEM. So siya, paid. So, pag makikita man natin, papakita ko sa inyo mamaya yung non-paid. So, email marketing and SMS, I think that one's very familiar to a lot. Blogging. Ang tanong mo, Coach, parang blogging na yun, parang matanda na siya. Hindi. Because blogging, when you search, pag more and more people have actual content of your brand name or your signature ingredient or your signature dish, tataas ka dun sa search na hindi paid. I will explain it later. But this one is more on... Hindi ba share? Hindi ba letter V na vlogging? Hindi. Dahil meron din YouTube vlogging and tutorials. Okay. So, Separate pa. Separate pa. Kasi si vlogging helps you on the search engine. Bear in mind, our top 2 search engines would be Google and YouTube. Okay. So, if you want to be a part of yung sa Google na search engine na lagi kang nasa top, of course, you'd always want to be in the first page. Actually, you'd want to be in the first 3 options. Kasi after all the ads, minsan hindi mo makikita yung 3 options eh. Yun yung unpaid. Okay. Yun. Si YouTube, dyan na yung very visual. So, andyan na yung mag-vlog ka na nagtatry yung mga influencers, may mga actual consumers talking about it, and tutorials on even like if you have meal kits or if you have takeaway packages na i-assemble at home and so on. So it's very experiential. This one is the reputation management or sa PR. This one you would really need an agency for it kasi it's navigating towards what's written in media. So it's for bigger aspects of the brands, or if you want a launch. So if kung sporadic siya, you don't need it na laging nandun unless you're a very big brand. Ito ang sinasabi ko. Pagdating dun sa Google My Business. So, what's the common practice pagdating sa paghahanap kung saan kakain? Diba? Si-search talaga sa Google eh. Diba? Google. And then, pag na-search na kita kung saan kita mahahanap, anong titignan kong next?
Reviews. Oo, Ba? mga reviews. Oh. Tamo, alam ko Yun. din kahit medyo Yes, coach. ano na Kasi tayo line of 5 pero because it's the most natural thing, ah, right? Because if you search for it and it's close to you, it has good reviews, and the reviews would have photos of actual food that they've tried. Kasi iba yung itsura sa menu, di ba? And ang picture dun sa Google, if you match it, okay, masarap to. Ibibring in natin dun sa part ng value na, okay, worth it ko siyang ilabas ng pera ko kasi maraming natuwa for it. So that's what I'm saying in terms of libre. Because even as a practice here for new businesses, especially if I like your service with me and your food, I don't mind. Ask your customers, can you give us a good review? oo, Because a tama good 'yun. review goes a long way. Totoo 'yun. A lot of people make their decisions based on reviews, no? And it goes both ways. Pag bad review, sometimes interesado na, nakita na kayo sa marketing nyo, no? And biglang naka-encounter ng bad review, 'di ba? Pwedeng mag-iba pa yung isip, 'di ba? Oo. And also, ang ano rin dyan, the back end, when you have Google My Business Reports, you will see the number of calls you get, the number of searches you get, the number of website visits you get, and even your busiest times. So, dito na papasok yung data na, okay, ano yung um, ano yung pinaka-effective? Gusto ba natin itaas yung 10 to 12 natin? So, meron kang marketing effort for that. And then, gusto ba natin itaas ang reviews natin? Meron tayong marketing campaign for that. So, marketing doesn't have to be anong gagawin nating activity. It should always be objective-based. Para dun sa objective na yon, mako-compare natin what the effect is. Kasi it's very tempting just to do and do and do and do. And you're wondering, ano nga ba nangyari dito? Yeah, shotgun. Oh, shotgun. Mm-hmm. Well, So, napaka-importante yan from an entrepreneurial standpoint. No? Lahat ng, siyempre, kung kukunti lang ang ating resources, kailangan maging tayo, no? masinop. So one way is to always measure the results of your efforts. No? Do never ever mistake activity for accomplishment. No? And when you talk about accomplishments, the differentiator there is what the results are. No? And how measurable the results are. And that's important, no? With from our time before up to this time, dapat po i-optimize natin yung availability of data, no, available to make your marketing efforts more efficient, more effective, and more targeted, 'di ba? Mas siya mas madaling gawa ng mas madaling i-correlate, no? Hindi yung tipong passive marketing, no, yung shotgun marketing. And I think that's tied up to our last episode also with Coach Donald Tenorio, yung grassroots, no? And this is important. Even grassroots marketing, it needs to be measured. No? Any marketing effort, any spending of resources should be measured. Totoo yan. Because if you don't, kahit dun sa part ng you're being unfair to all the planning that you've done, and what's the result, di ba? So, ano yung pwede nating ulitin? Ano yung pwede mong i-improve? And it's always a listening exercise pagdating sa marketing campaigns. Yan. So, I've also mentioned yung SEO content. This one takes longer. So, when we say yung number 2 yung SEM, we pay for the ads up there. SEO is, pag sinerch kita, lalabas ka sa first few pages because there's content written about you or blogs or people reviewing you. So, more and more words. So, this one takes a bit of time between 6 to 12 months bago ka umakyat. So, medyo slow burn tong part na to. But when you're there, then it's more worth it kasi you're trusted among the top searches. Ayan, creative content. So, I think it really depends on your business, but along the lines of, yung nakikita natin yung mga TikTok cooking series, video tutorials on unusual ways to use or how to eat your products, ito yung sky's the limit. But, caveat again, wag tayong parang nasa buffet na parang kukunin natin lahat, gagawin natin lahat, pero hindi tayo nasasatisfy sa isa. In this case, it's better to have do one really well or two very well to compare. And then once you've learned, you do more, you scale up. You don't do everything so big and so many kasi kahit ikaw malilito, paano pa kaya yung consumer mo? Ano kaya yung may epekto talaga, di ba? Plus, do not be creative for creative's sake. Papagalitan ako ng mga taga-advertising because they will say creative is always good.
caveat ko again is if it builds the positioning of your brand. Kung nakakatulong sa how you're known for. Because if it doesn't work, it might even work against you. Kasi parang it doesn't gel with your brand tapos you're spending money on it. Yan. So that's where the investment comes in. Ito, at this day and age, focus on visuals. 3 seconds lang eh. So, kailangan talaga visuals, di ba? Yes. So, again, may mga babaril sa akin na sa advertising na copy is good. But words don't really do so well when it comes to food. Food needs to be seen. Pag mainit, mukha siyang mainit. Pag juicy siya, kailangan mukha siyang juicy. Pag makakita ka ng juicy na picture against the juicy na word, doon ka sa picture, di ba? Tama. Yeah. So, laging focus on visuals. So, enticing, engaging visuals are critical and appeal to them based on the visuals and get them to the door. So, yun yung parang, sige, anong reason ko para pumunta? Yun yung yung hook. Yes. Na-search na kita, di ba? Lagi yung sundan yung journey ng consumer. Bawa, yung classification mo nga na. Sinearch kita, nakita kita sa Google My Business, nakita ko na yung orderin ko, nakita ko yung picture na actual. Hindi siya Photoshop, actual from the consumer based on the visual. So, I am at your door. And then, hindi naman natatapos ang marketing doon, di ba? Pag nasa door na, is taste and flavor will get you returning. Kasi syempre, ima-match mo yung full 360 experience eh. Hindi lang parang, ay, masarap lang siyang tignan. Yeah, we always emphasize then share, no? Again, reminder sa ating mga kapwa resto negosyante, gagaya ni Manny Regondola, si Abner Gonzalez, si Melody, Coach Melody Isaguirre is here. No? Wong Villanueva, ngayong gabi sa inyo, no? At sa lahat po ng sumusuporta, Nelson Natividad. Kasi sinasabi natin parati yung journey ng customer from trial to becoming an active brand loyalist, mahaba yun. So very important pagdating ng moment of truth na pumasok mo sa restaurant, na papunta mo na, then you deliver the experience, no? Signature experience and the signature, of course, the signature dishes. No, kailangan mag-translate into nadidelight sila eh, no? Better than expected. Kasi baka mamaya sobrang ganda ng visuals ng social media, pagdating sa live, no, sa actual, ma-disappoint naman sila. So again, we're going for value, no? Overall value of the experience. Oo. So lagi siyang sa buong eating experience, lagi siyang papunta na tayo sa exciting part. So let's not disappoint them on that. Totoo yun. Sabi nga kanina, di ba, binanggit mo, the expectations are higher now. So if anybody who's like in a small business or starting up or wants to try, kasi minsan nakakatakot naman talaga, especially if it's your own business, it's your own money, ano yung bibitawan mo agad, di ba? So first things first, even before you have a marketing plan, start on Google My Business kasi they have to find you online. Google My Business. Yan po ang isa sa mga pini-emphasize ni Coach Share tonight. So, take note. Kasi from experience also on retail, even like newly opened businesses, that's the first thing they search for. Online, they search for it, and how do they get to you and how do they get in touch with you. And of course, when they get in touch with you, make sure somebody answers the phone. Tama. Ayun. So, quite basic, but the next step, especially there, is you try and then you measure. Know your target market. Very important to. Walang kwenta yung tips na binigay kong 10 if we don't know our target market. Yeah, kasi kung kinakausap mo ay hindi tamang merkado. Kanina in-emphasize natin, top 3 takeaways natin, share. Number 1 yan. Grassroots marketing requires a deep understanding of your community. Hindi ko na nga tinawag na market community mo, no? So, if you consider them as your community, then you're motivated to build a relationship with them, not just to transact with them or to market to them. Yes, oo. Kasi understanding it will also make you understand kung ano yung gagamitin mong way, yung medium, ano yung sasabihin mo, yung message, and paano mo sasabihin. Hindi yung as basic as Tagalog or English. Ano yung, what's the lingo? What's the language? Yeah. Tama, right? Tama. So those alone is, pag pinagsama-sama mo yan, that's the only time you get to connect or be relevant. Kasi kung wala yan, di ba? The brand is talking to me. Yeah. Yes. Oo, tama. So if
hindi umabot dun sa level na yun, ibig sabihin, may nagkaroon ng gap na parang, ay, hindi siya para sa akin. Disconnect. Oo. And yun, to get them to the door. So, to get them to the door is yung SEO or whenever they search, visuals. Kasi ngayon, ang dali lalo ngayon yung 3 seconds nga, ang next dun is, titignan ko yung pagkain sa Instagram or sa TikTok, hahanapin ko kung saan kita pupuntahan. And then, syempre, yung others on that is actually for me to get to you. But you have to get them to the door. That's one of the very important roles of marketing. And the social buzz. So, nandun na yung pag may mga hashtags at saka yung mga sharing. So, get them to the door. This one, measure, listen, and get to know based on how they respond. See, I didn't say blast. I didn't say communicate. It's get to know based on how they respond. Ibig sabihin, one thing's I think tinitake for granted ng Filipino market, which I always miss, is how engaged Filipinos are. Tama. Tama yun. Nabanggit mo yun no? Na namimiss mo yung pagiging engaging ng Filipino market. No? Sometimes you take it for granted. Sometimes we even criticize it. But it's very, very important for us to realize that we are fortunate and blessed that Filipinos are easy to engage. Yes. Nandun na yung sinasabi na nila yung gusto nila eh. Makinig lang kayo. And then, I know minsan parang masyado naman maraming boses. Diyan na papasok yung profiling. Sila ba yung market? Yes. Sabi ni Marjorie Liwag, share, ang saya. May naabutan pa. Buti na lang pwede mapanood uli mamaya. Ayun. Huwag kang mag-alala. Si Share din, umabot lang. Oo. Ang saya nga, umabot din salamat, ako. Marjorie, at salamat, Mr. AJ Felix at Artemis Edward Chinterenal Abner Gonzalez. Magandang gabi sa inyo. Ayan, oo. Magandang gabi at maraming salamat sa pag-abot. Ayun. And then, tweak the response. Kasi, ang maganda the double-edged sword pagdating sa digital, dati kasi, pag binagay mo sa print ad, hindi na natin mababago yan, print na natin eh. Pagdating nun sa digital, pwede nating baguhin. Pwede tayong sumagot. Alam mo siya, meron akong nabasang quote kanina, patawarin ako nung nagsulat sapagkat di ko naalala kung sino siya. Dahil hindi siya ang nagwagi bilang resto quote for the week. Ang galing niya sinabi niya, no? Bala ko next week pa. Social media is like a telephone, not a television. Meaning, you have the opportunity to converse and to engage. Oo, hindi siya television na passive, di ba? It can be a platform for engaging our customers. And that's very important. Yes, ayun. So, yun yung 3. And then, as I mentioned, i-repeat ko lang, do 1 or 2 well instead of 10 without knowing what's happening. Yan. So, nakita niyo partida na, humabol lang yan, pero naka-prepare. Pati yung top 3 takeaways for next week na i-cover na. So maraming salamat, partner. No? Natutuwa kami. Miss Christine Hernandez, ito, mga humabol din. Alvin Calma, Nat Tobias. No? Parang sinasabi niyo dapat alas 9 na tayo nagsisimula. Parang ganun yung mensahe, share. No? Oo nga eh. Ito, share, para mayroon tayong good vibes. No? Papakita ko lang sa inyo. Yan. Oh. Ayan po ang Kate's Coffee sa Silang, Cavite, no? Napasyalan po natin ating naging guest ng episode 117 yata or episode 118, no? Si Poby at si Kerwin Lumandas. Ang ganda nung kanilang shop share. No? I'm very happy na napaka-exciting, no? Meron pa sa likod diyan, may malaking may Singapore feels siya actually. Pwede pang maging restaurant sa likod, and nakakatuwa that they're both working in the store. Nung inabutan namin, talagang very active sila, engaging the customers, no? And you can see a lot of their personality in their store. That's very important. Because that makes the brand unique, no? Their own personalities and identities are blended into the store. Ayan. Congratulations. Congratulations. Kerwin and Phoebe. Dagdag na naman sa mabibisitahin ko yan pag-uwi. Dami na. Alam mo, sa totoo lang, no, natutuwa ako. Again, no, nagpapasalamat ako, partner, dahil talaga namang na-miss ka namin no? Na-miss ka namin sa 4 na linggo yun no? 4 na linggo. And today parang sobrang na suspense pa yung pagdating mo, no? So, sabi ang build up may build up pa talaga. At ang ating pong resto quote for the week para talagang itinadhana. Again, di kami nag-usap ni Cher, pero ito ang aking napili at angkop na angkop po mula kay Howard Schultz, no?
of course, ng Starbucks, ang sinasabi niya rito is, ang dami ko pinagpilian ngayong gabi, pero ito yung pinaka-tingin kong relevant. Sabi niya, in this ever-changing society, the most powerful and enduring brands are built from the heart. No, and again, with the platform of social media, it's empowering. No? Believe me, nanggaling po ako sa henerasyon na walang social media at nagmang-marketing kami sa pamagitan ng pag-ipit ng flyer sa dyaryo at nananalangin kami na sana'y basahin, wag itapon sa basurahan. No? So, wag po nating ipagsawalang bahala yung inaakala nating given. No? Hindi po given yan. No? Sa powerful platform. And again, no, balikan nyo lang po yung episode 120. No? Skip na kayo, papunta na kayo ron sa nandun si Cher. Huwag nyo nang panoorin yung unang bahagi. No? Sapagkat marketing yung topic, diretso na kayo dun sa subject matter expert. And again, no, I appreciate you, partner. No? And ako, I personally appreciate your effort despite the rains, the train. Siyempre, sa panahon tumigil ang train, sa pelikulang Bullet Train, nakakatakot di ba? Kung ano mangyari. So palakpakan po natin, mga kaibigan, no, yung ating kapartner na si Cher. And I think, kung kayo po ay natutuwa sa commitment ni Miss Cher, no, madali lang po siyang pasalamatan. Paki-share lang po itong episode na to at yung mga link sa ating Facebook at YouTube channels sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na nagnanais, nagbabalak, gusto ma-inspire, gusto nyong influensya magpunta sa resto negosyo. Yes. Sabi ni Bong Villanueva, please visit us at Valencia's Restaurant. Sure. Yan yun lang po ako. Part po yan ng ating commitment and advocacy na binibisita po natin ang mga restaurants at kung ano po yung maitutulong namin sa inyo ay syempre, kailangan hindi pwedeng puro online lang, di ba? Kailangan nagpapakita tayo dun sa tindahan. Lalo patapos na ang pandemic. So maraming salamat po sa pagtsatsaga nyo sa akin sa kalahating oras at sa pag-aabang nyo kay Cher. Parang hindi ko sila makumbinsin na marketing yung topic. Ako pa rin yung nagsasalita. So again, ito po ang inyong kapiling dito every Tuesday. Ang inyong kaklase, si Coach Romel at si Coach Cher. Of course, pag marketing topic, everyone's looking forward to it. At again, no, stay safe. No? Stay healthy and keep your wings up. Despite the relaxation of yung mga restrictions. Mag-iingat pa rin po tayo. Hindi naman po COVID ang kalaban. And of course, let's stay faithful nun sa ating mga purpose. No? Kung meron po kayong balak, again, the Resto Coach is here to inspire, empower, and equip. Every Tuesdays po, 8:30 to 9:30. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless.